paano kung nasunugan ka tapos bago ka merong matulugan, kailangan mo munang magpakita ng ID? Okay, ito nga yung nangyari, basahin na nga lang natin. Basically, ang nangyari daw according nga sa report na ito, yung mga nasunugan nga daw, hindi daw sila makapasok doon sa mismong evacuation center kasi nga daw, kailangan daw muna nilang magpakita ng ID. Honestly, gets ko naman kung bakit kailangan ng ID. Oo, tama sila na baka masalisihan nga sila ng mga mapangsamantala, ng mga hindi naman nasunugan, tapos doon lang talaga matutulog, di ba? Siyempre, kawawa naman yung mga talagang nasunugan kung yung mga pwestong dapat sa kanila mapunta sa mga hindi naman talaga nasunugan. Pero kasi medyo absurd na required na magpakita ng ID. Kasi again, nasunugan sila, so obviously malaki yung chance na nasunog din lahat ng gamit nila. Oo, common knowledge naman na kapag nasunugan, uunahin mo ang kunin nga yung mga importanteng dokumento like birth certificate, ID, mga whatsoever. Pero kasi, napakadaming dahilan para hindi mo unang makuha yung ID mo eh. Siyempre kapag nagkasunog, uunahin mo nga yung mga mahal mo sa buhay, mga magulang mo, kapatid mo, anak mo, pamangkin mo, or pati nga mga alaga mo, diba? As much as mahalaga yung mga dokumento, yung mga ID, mas mahalaga pa rin yung buhay ng isang tao or kahit nga ng isang hayop eh. As much as I get nga yung point nila kung bakit nga required nga magpakita ng ID, pero kasi dapat intindihin nila yung sitwasyon ng mga taong nangangailangan ng tulong na yun eh. Kasi for sure kahit may mga iilan dyan na mapangsamantala, panigurado karamihan dyan galing talaga sa mga nasunugan eh. Again, ang daming reasons para hindi mo unang makuha yung ID mo eh. Malay mo kakagising mo lang nung nagkasunog, nagpanik ka, tumakbo ka agad, or inuna mo nga yung mga alaga mo, or mga kamag-anak mo, or whatsoever, diba? Diba? Gets ko naman and dapat naman talaga na yung mga makakakuha lang ng tulong ay yung mga talagang nasunugan. Pero kasi parang unfair naman doon sa mga nasunugan na may requirements pa kayo silang kailangan ibigay para lang mabigyan sila ng tulong. Isipin mo nawalan ka ng bahay, malay mo nawalan parang kamag-anak, ng alaga, lahat ng gamit mo naubos, tapos pagdating mo doon sa evacuation center sasabihin sa'yo, ID po muna bago pumasok ka. Baliw ka ba boss? Kung ako yung nasunugan sasabihin ko, kunin mo doon sa bahay, naabo na. Buti na nga lang yung ibang national ID hindi nasunog eh. Alam niyo kung bakit? Hindi naman pinadala eh. Putek national ID ko papel. Parang pinrint lang yun dun sa paprintan sa computer shop sa tabi ng bahay namin. To the topic, I'm not sure if ito lang ba talaga yung reason nila kung bakit sila nagre-require ng ID. I'm not sure kung may nangyari ba before. Kasi kung ito talaga yung mismo nangyari, gusto ko lang sabihin sa CSWD na magkaroon man lang tayo ng konsiderasyon. Kasi alam mo yon, wala namang batas sa kung ano yung dapat unahin kapag nagkasunog eh. O like I said, kapag nagkasunog, kailangan mo palaging unahin yung mga dokumento. Pero kasi, ang pinaka-importante ang isang buhay kasi hindi na nababalik yan eh. Yung mga ID, certificate, mga something-something, kayang-kaya namang kumuha niyan ulit eh. Sigurado naman may mga records tayo niyan sa munisipyo or sa somewhere, diba? Eh kung yung mahal mo sa buhay nasunog, saan mo hanapin yun? So yun, I get the point kung bakit kailangan ng ID, pero it's so stupid lang na ipapatupad nila to ngayong nagdadagsaan yung mga taong paniguradong nagluluksa pa, tapos poproblemahin pa nila kung saan nila hanapin yung ID nila. Siyempre dumaan sa sobrang traumatic na experience yung mga nasunugan na yan, na walang ka ng bahay, ng lahat ng gamit mo, tapos may stress ka pa kasi nga wala ka ng ID kasi nga malay mo naiwan mo nga, diba? Pero CSWD could cut their loss, ganun talaga. Kung may mabibigyan kayo na hindi naman talaga dapat mabigyan, so be it. Kasi nga, mas mahalagang matulungan yung lahat kaysa wala naman kayong matulungan. Gusto ko lang ding banggitin yung mga taong mapangsamantala dyan. Yung mga tulong na para sa mga nasunugan, ibigay nyo na sa kanila, Diyos ko naman. Pati kapwa-tao nyo, lalamangan nyo, di ba di na kayo naawa? I mean, tsaka putek kahit ako, yung ID ko naman nasa iisang bag lang and madali lang siyang damputin. Pero again, kung talagang sobrang nagmamadali ka or malay mo, yung mismong kwarto pala kung nasaan yung IDs mo, doon nagsimula yung sunog, di ba? So kahit maisip mo na kunin yung ID mo, wala na, sunog na, hindi mo na makukuha. So yun, napakadaming dahilan kung bakit hindi makukuha ng isang taong nasunugan yung ID niya. And so, sana maintindihan nga yun nung mga nagbabantay ng evacuation center na yun. I'm not sure if pupunta ba sila dito sa Leonardo Fogoso Sports Complex or Delpan Sports Complex para dito nga sila matulog since wala na nga sila mga bahay, or dito sila kukuha ng mga ayuda or mga pagkain, mga binibigay nga sa mga nasunugan, ganon. Pero either way kasi, alam mo yun, kawawa naman yung mga tao. Yun lang naman, nakita ko lang kasi to kasi sobrang na-bother lang ako. Naisipin mo wala ka ng kahit anong gamit, tapos hahanapan ka pa ng gamit, di ba? The audacity.
Kunwari ako, nawalan ako ng cellphone tapos may magbabanggit sa akin, asa na yung cellphone mo? Pakita mo muna yung cellphone mo. Naku, baka masampal ko din. Ayun lang, okay din naman yung mga may rules, may mga purpose naman din yan. Pero sana, maging logical and realistic lang din talaga. Yun lang naman. Thank you.